At iyan ay bago pa man lumabas ang balita ngayong umaga. Bukas, mas malala pa to. Dalawa sa mga major sponsors natin ang tumawag, dagdag ni Belle, ang mukha ay seryoso. They are threatening to pull out. Nagtatanong sila tungkol sa moral integrity mo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Salvador Salmigers. Ang kanyang kalaban, ang kasalukuyang bise-alkalde, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Sa isang live na panayam sa telebisyon, si Salmigeres, na may mukhang nagpapanggap na nag-aalala, ay nagbigay ng kanyang opinyon. Bilang isang lingkod bayan, nalulungkot ako para kay Ginoong De Villa, sabi ni Sal sa kamera, ang bawat salita ay may dalang kamandag. Ngunit bilang isang ama at isang mamamayan ng San Mateo, hindi natin maaaring baliwalain ito. Ang pamumuno ay nagsisimula sa tahanan. Kung ang sarili niyang pamilya ay magulo, paano niya aayusin ang buong bayan? Marahil ay kailangan ng isang mas malalim na investigasyon sa karakter ng mga taong nais mamuno sa atin. Pinatay ni Kiko ang telebisyon. Ang kanyang panga ay tumigas. Investigasyon sa karakter. Isang malinaw na pag-atake. Ginigisa siya ni Sal sa apoy na sinindihan ni Ara. Ano ang gagawin natin, Kiko? Tanong ng isa sa kanyang mga staff. Ang boses ay halos pabulong. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng kanyang desisyon. Inaasahan nila ang isang damage control plan, isang estratehiya para itanggi o paliitin ang issue. Ngunit si Kiko ay may ibang nasa isip. Ito na ang pagkakataon para ipakita sa lahat kung anong klaseng pinuno siya. Hindi isang pinuno na tumatakbo mula sa problema, kundi isang pinuno na humaharap dito. Tumayo siya, ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. Magpatawag ka ng press conference, Belle. Ngayong hapon din ni. Anong sasabihin natin? Tanong ni Belle. Tumingin si Kiko sa bawat isa sa kanila, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ang katotohanan. O at least, ang bersyon ng katotohanan na kailangan nilang marinig sa ngayon. Sa press conference, hinarap ni Kiko ang kislap ng mga kamera at ang barrage ng mga tanong ng walang takot. Tumayo siya sa podium, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang lalaking ipinagtatanggol ang kanyang pamilya. Mayroon kaming mga personal na issue na kailangan naming ayusin, simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Sino bang pamilya ang wala? Ngunit hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Huminga siya ng malalim, ang kanyang tingin ay diretso sa pangunahing kamera. Ang babaeng kasama ko, si Amara Reyes, ay isa sa pinakamatapang na taong kilala ko. Isa siyang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. At ang pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon ay hindi magiging hadlang sa aking serbisyo. Sa katunayan, ito ay lalo pang nagpatibay sa aking paniniwala na ang bawat pamilya sa San Mateo ay karapat-dapat sa isang gobyernong lumalaban para sa kanila, anuman ang kanilang kalagayan. Hindi ko tatalikuran ang aking responsibilidad sa aking pamilya at sa bayan ng San Mateo. Ang aking pinto at ang aking puso ay laging bukas para sa kanila. Pagkatapos ng kanyang pahayag, hindi na siya sumagot ng anumang tanong. Naglakad siya palayo sa podium, iniwan ang mga reporter na nagkakagulo. Mula sa gilid, nakita niya si Belle na nakangiti ng bahagya. Isang ngiti ng paghanga. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niyang tahimik ang lahat. Hinanap niya si Ara. Natagpuan niya ito sa silid ng mga bata, binabantayan sina Leo at Luna na gumuguhit sa sahig. Nang makita siya ni Ara, agad itong tumayo, ang mukha ay puno ng pagkakasala. Napanood ko sa GE, mahina niyang sabi. Yung presscon. Kiko, I'm so. Pinutol niya ang sasabihin nito sa isang senyas. Huwag kang mag-sorry, Ara. Wala kang kasalanan. Umiling si Ara. Pero sinira ko ang kampanya mo. Ang pangalan mo. Ang isang pangalan ay malilinis, sagot ni Kiko. Ang isang kampanya ay maipapanalo. Ngunit ang kaligtasan ninyo, hindi iyon matatawaran. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tila gumuho. Nakita ni Kiko ang pagkamangha sa mga mata ni Ara, isang pagkamangha na unti-unting napapalitan ng tiwala. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng pag-ring ng cellphone ni Ara. Isang unregistered number. Nag-aalangan niya itong sinagot. Hello. Napanood ni Kiko ang pagbabago sa mukha ni Ara.
Ang kulay nito ay biglang nawala, napalitan ng putlang-putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, at ang kanyang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Sino to? Narinig niyang sabi ni Ara, ang boses ay halos hindi lumabas. Narinig ni Kiko ang isang garalgal at pamilyar na boses mula sa kabilang linya, malakas sapat para marinig niya kahit wala sa speakerphone. Isang boses ng isang kapitbahay. Ara, si Aling Nena to. Nako, anak, may naghahanap sa'yo dito. Isang lalaking nagpakilalang asawa raw ng kapatid mo. Ang pangalan daw niya si Rico. Rico. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa isipan ni Ara, isang kulog na nagpabingi sa kanya sa lahat ng bagay sa paligid. Ang cellphone na hawak niya ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal. Ang boses ni Aling Nena ay nagpatuloy sa kabilang linya, puno ng pag-aalala, ngunit wala nang maintindihan si Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang iyon, paulit-ulit na umuugong sa kanyang ulo, nagdadala ng isang pamilyar na lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Nahanap na siya. Ang multo ng kanyang kahapon, ang dahilan ng kanyang pagtakbo, ay nahanap na siya. Nabitiwan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit para kay Ara, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Napaurong siya ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Ara! Anong nangyari? Ang boses ni Kiko ay tila nanggagaling sa malayo, isang malayong alingaw sa gitna ng bagyo sa kanyang isipan. Kailangan nating umalis, sabi ni Ara, ang boses ay basag at nanginginig. Napalingon siya kina Leo at Luna na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Kailangan nating umalis ngayon din. Walang laman ang kanyang isip kundi ang pagtakas. Ito ang kanyang unang reaksyon, ang instinct na nag-ugat sa kanya sa loob ng 2 taon. Kapag may panganib, tumakbo. Magtago. Huwag mag-iwan ng bakas. Mabilis siyang nagtungo sa kabinet at walang saysay na hinablot ang ilang damit na dala nila, isinisiksik ang mga ito sa isang maliit na bag na luma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ang mga damit. Bawat galaw niya ay puno ng gulat at pagmamadali. Ara, huminahon ka, sabi ni Kiko, lumalapit sa kanya. Sino si Rico? Anong sinabi sa telepono? Wala, sigaw ni Ara, napaharap dito, ang mga matay puno ng takot. Wala kang pakialam. Hindi mo to problema. Kailangan lang naming umalis. Paalisin mo kami, parang awa mo na, pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Paalisin mo na kami dito. Hinawakan ni Kiko ang kanyang mga balikat. Ang pagkakahawak nito ay marahan ngunit matatag, isang angkla sa gitna ng kanyang nagngangalit na dagat ng emosyon. Hindi kita paalisin hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi kita matutulungan kung hindi mo ako hahayaang tulungan ka. Tulungan, tumawa si Ara ng walang kagalakan, isang tawang puno ng pait. Wala nang makakatulong sa amin. Huli na ang lahat. Nahanap na niya kami. Tinitigan siya ni Kiko, ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Siya ba ang ama ng mga bata? Ang tanong ay direkta at walang paligoy. At sa isang iglap, lahat ng lakas ni Ara ay nawala. Ang kanyang mga balikat ay gumuho. Ang bag na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang katotohanang pilit niyang itinatago, ang bigat na kanyang pinapasa ng mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon, ay naging napakabigat dalhin. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, at doon, sa harap ni Kiko de Villa, sa harap ng mga batang hindi nakakaintindi, humagulgol siya. Isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang iyak na puno ng takot, pagod at kawalan ng pag-asa. Naramdaman niya ang pagluhod ni Kiko sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod, marahang hinahaplos ito. Tita, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Leo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at niyakap ang kanyang binti. Lalo lamang napaiyak si Ara. Paano niya ipapaliwanag sa mga inosenteng batang ito ang kasamaan na nag-aabang sa kanila? Live, sabi ni Kiko, hindi kay Ara, kundi sa mga bata. Okay lang si tita. Medyo pagod lang siya. Lumapit ito kay Manang LV na tahimik na nakatayo sa may pinto.
Manang, pakidala muna po sina Leo at Luna sa kusina. Bigyan niyo po sila ng ice cream. Nang makaalis na ang mga bata, ang silid ay binalot ng katahimikan na pinupuno lamang ng mga hikbi ni Ara. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bahagya na siyang kumalma, nagsalita si Kiko sa isang mahinang boses. Sabihin mo sa akin, Ara. Sabihin mo sa akin ang lahat. At sa hindi malamang dahilan, marahil dahil sa pagod, marahil dahil sa kabaitan na ipinakita nito, o marahil dahil sa wakas, may isang taong handang makinig, nagsimula siyang magkwento. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang sirang dam. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ate na si Lina, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap. Ikinuwento niya kung paano dumating si Rico, na sa una ay tila isang prinsipe, ngunit unti-unting naging isang halimaw sa likod ng mga saradong pinto. Isang gabi, umuwi siya mula sa palengke. Naabutan niyang nakakandado ang pinto ng bahay nila. May narinig siyang sigawan sa loob. Mga basag na pinggan. At pagkatapos, isang malakas na kalabog na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Kinabog niya ang pinto, sumigaw siya, ngunit walang nagbukas. Kinabukasan, nakita niya si Lina na may malaking pasa sa braso. Nadulas lang ako, Ra, sabi nito, pilit nang umingiti. Ngunit nakita ni Ara ang takot sa likod ng mga matang iyon. Ikinuwento niya ang gabi kung kailan namatay si Lina. Cardiac arrest, sabi ng doktor. Ngunit alam ni Ara sa kanyang puso na ang puso ni Lina ay hindi lang basta tumigil, ito ay sinirang paunti-unti ng takot at kalungkutan. Sa burol, si Rico ay umiiyak na parang isang santong nagluluksa. Ngunit pagkatapos ng libing, nang silang dalawa na lang, sinabi nito sa kanya, akin ang mga bata. Ako ang ama. Doon niya nakita ang tunay na kulay ni Rico. Hindi nito mahal ang mga bata. Para sa kanya, ang mga bata ay isang ari-arian, isang paraan para makakuha ng simpatsya, at marahil, pera mula sa iba. Narinig niya itong kausap ang isang kaibigan sa telepono, tumatawa habang sinasabing kiswerte pa rin, may dalawa akong investment. Kinilabutan si Ara. Nang gabing iyon, habang si Rico ay lasing at natutulog, kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon, isinilid ang ilang damit ng mga bata sa isang bag, at tumakas sila sa dilim. Nagpalipat-lipat sila ng lugar, laging nakatingin sa kanilang likuran, laging natatakot sa anino, hanggang sa napadpad sila sa San Mateo, kung saan naisip niyang hindi na sila matatagpuan. Kaya ko ginawa iyon sa plaza, pagtatapos niya, ang boses ay paos na sa kaiyak. Kasi ang pwesto sa palengke iyon ang tanging lugar na naging ligtas para sa amin. Kung mawawala iyon, wala na kaming matatakbuhan. Akala ko iyon na ang katapusan. Pero ngayon nahanap niya kami. Susunduin niya ang mga bata, Kiko. At hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, inaasahan niya ang awa o marahil paghuhusga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang susunod na ginawa ni Kiko. Walang salitang namutawi rito. Sa halip, marahan nitong inilapit ang kanyang sarili, at sa isang kilos na puno ng lambing at pag-unawa, niyakap siya nito. Hindi ito isang yakap ng pag-ibig o pagnanasa. Ito ay isang yakap ng kanlungan. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Naririnig kita. Ligtas ka. Sa loob ng 2 taon, si Ara ang naging bato. Siya ang naging pader. Siya ang naging tagapagtanggol. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng mga bisig ni Kiko, sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging mahina. Hinayaan niyang may ibang sumalo sa bigat na kanyang dinadala. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at umiyak muli, ngunit sa pagkakataong ito ay isang iyak ng paglaya. Deve, tahan na, Ara, bulong ni Kiko sa kanyang buhok. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Hindi ko hahayaang kunin niya ang mga bata. Ang pangakong iyon ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugatang damdamin. Itinaas niya ang kanyang mukha para tingnan ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong damdamin, pag-asa. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang malakas at sunod-sunod na pagpindot sa intercom sa labas ng mansyon. Isang security guard ang nagsalita sa speaker sa loob ng silid, ang boses ay nag-aalangan. Sir Kiko, mayroon pong isang lalaki dito sa labas. Nagpipilit pumasok. Hinahanap po niya si Ginang Amara Reyes. Napatayo si Kiko, ang kanyang mukha ay biglang nagbago.
Ang kaninang lambing ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Naglakad siya patungo sa monitor ng security camera sa dingding. Sa screen, isang imahe ang lumitaw, isang lalaking may magulong buhok at aroganting tindig, walang tigil sa pagsigaw at paghampas sa bakal na tarangkahan. Ang mukha nito ay namumula sa galit, ang mga ugat sa liig ay lumilitaw. Si Rico. Huwag ninyong papasukin, utos ni Kiko sa intercom, ang boses ay malamig na parang yelo. Bumaling siya kay Ara. Manatili ka dito kasama ang mga bata. Huwag kang lalabas, anuman ang mangyari. Saan ka pupunta? Nanginginig na tanong ni Ara. Tinitigan siya ni Kiko, ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang apoy ng proteksyon at galit. Haharapin ko ang multo ng kahapon mo. Ang bawat hakbang ni Kiko pababa ng hagdanan ay may bigat at layunin. Ang init ng galit ay kumukulo sa kanyang dugo, isang emosyon na bihirang-bihira niyang maramdaman, ngunit ngayon ay nangingibabaw. Ito ay hindi lamang galit para kay Rico, ito ay galit para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Ara, para sa bawat gabing hindi siya nakatulog ng mahimbing, at para sa bawat takot na naramdaman ng dalawang batang inosente sa itaas. Sir Kiko, tumawag na po kami ng pulis, salubong sa kanya ng hepe ng kanyang security. Pero nagwawala po siya sa labas. Hayaan ninyo siyang magwala, malamig na utos ni Kiko. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalampas ng tarangkahan. Ang sinumang media na darating, harangin ninyo. Walang papasok, walang lalabas. Masusunod po, sir. Nagpatuloy si Kiko sa kanyang pag-aaral, ang silid na nagsisilbing sentro ng kanyang kampanya at ngayon, ang magiging battlefield niya. Sa security monitor, malinaw niyang nakikita si Rico, sumisigaw, nagmumura, at tinatadyakan ang bakal na tarangkahan na parabang pag-aari niya ang mundo. Isang arogansya na karaniwan sa mga taong sanay na nakukuha ang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Ngunit ngayon, ibang klase ng pader ang kanyang kinakaharap. Pinindot ni Kiko ang isang buton sa kanyang desk. Ang boses niya, pinalakas ng external speaker system, ay dumagundong sa labas ng mansyon, malinaw at puno ng otoridad. Ginoong Rico Santos. Natigilan si Rico sa gitna ng kanyang pagwawala. Lumingalinga siya, hinahanap kung saan nanggagaling ang boses. Sino yan? Ilabas mo si Ara. Ilabas mo ang mga anak ko, sigaw niya. Wala kang mga anak dito, sagot ni Kiko, ang boses ay kalmado ngunit may talim. At si Ara ay ayaw kang makita. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Isang mapanuyang tawa ang sagot ni Rico. Aba. Sino ka para sabihin sa akin yan? Ikaw ba yung politikong na-jackpotan ni Ara? Magkano ang nakuha niya sa'yo? Pwes, ako ang tunay na ama. May karapatan ako. Tinitigan ni Kiko ang mukha ni Rico sa screen, isang mukha ng kasakiman at kahangalan. Alam niyang hindi gagana ang simpleng pagtataboy. Ang isang tulad ni Rico ay hindi gumagalaw sa hiya o katwiran. Gumagalaw ito sa oportunidad. Anong gusto mo, Rico? Tanong ni Kiko, direkta. Natigilan ulit si Rico, tila nagulat sa tanong. Pagkatapos, isang mapanlokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang hinihintay niya. Madali akong kausap, Jim F. De Villa. Bigyan mo ako ng sabihin na nating 1,000,000. 1,000,000 para sa 2 taon na pagpapalaki ni Ara sa mga anak ko. 1,000,000 para sa pananahimik ko. Mura na yon para sa isang kandidatong tulad mo. Ayaw mo naman sigurong lumabas sa balita na kinukupkop mo ang mga anak ng iba, di ba? Naramdaman ni Kiko ang paghigpit ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang pangingikil. Ang kababaan ng uri. Pero sa halip na magpadala sa galit, isang malamig na kalkulasyon ang namuo sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng pamilyang issue. Ito na ay isang pampulitikang bitag. Si Rico ang pain at alam niyang may mangingisda sa likod nito. Masyadong malaki ang 1,000,000 para sa isang taong gaya mo, sagot ni Kiko. Pero pag-iisipan ko. Bigyan mo ako ng 1 araw. 1 araw, sigaw ni Rico. Bukas ng hapon, babalik ako. At siguraduhin mong handa na ang pera, kundi didiretso ako sa istasyon ni Salmijeres. Tiyak na matutuwa siyang marinig ang kwento ko. At doon, kinumpirma ni Rico ang hinala ni Kiko. Salmijeres. Pinatay ni Kiko ang intercom.
Paglingon niya, nakita niya si Belle na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay seryoso, narinig ang buong pag-uusap. Is political blackmail, sabi ni Belle na pailing. I knew it, Sal is behind this. Gagamitin niya si Rico para sirain ka ng tuluyan. Exactly, sagot ni Kiko, umupo sa kanyang silya. At iyan din ang magiging kahinaan nila. Anong plano mo? Tanong ni Belle, ang kanyang isip analytical ay nagsimula ng gumana. Hindi natin siya pwedeng bayaran. That's admitting guilt. Pero kung hindi natin siya babayaran, pupunta siya sa media. Hindi natin siya babayaran, mariing sabi ni Kiko. At hindi rin siya pupunta sa media. We are going to flip the script. Isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan, isang high-stakes na sugal na kung magtatagumpay ay hindi lang magliligtas sa kanila, kundi wawasak din sa kanilang mga kalaban. Belle, utos niya, I need you to do two things. First, contact the lawyer. I want temporary restraining order against Rico Santos, effective immediately. I cite natin ang history of domestic abuse and his current threats. Second, tawagan mo si Angela Cruz. Si Angela Cruz ay isang respetadong investigative journalist, kilala sa kanyang integridad at pagiging walang kinikilingan. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ni Kiko sa buong media. Anong sasabihin ko sa kanya? Tanong ni Belle. Sabihin mong mayroon akong eksklusibong kwento para sa kanya, sagot ni Kiko. Isang kwento tungkol sa kung paano ginagamit ng isang politiko ang isang sawimpalad na pamilya para sa kanyang maduming pamumulitika. Matapos ang tawag kay Belle, umakyat si Kiko para tingnan si Ara. Natagpuan niya itong nakaupo sa kama, nakayakap sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay blanko sa takot. Sina Leo at Luna ay mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanilang silid. Umupo si Kiko sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Nakaalis na siya, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Babalik siya, bulong niya. Lagi siyang bumabalik. Ara, sabi ni Kiko at hinintay niyang lumingon ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang lalim ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi na siya makakalapit sa inyo. Ipinapangako ko yan. Paano? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pagdududa. May pera siya, may koneksyon. At ngayon kasama niya si Salmi Jerez. Nakita ko sa tsihi kung paano kanya siraan. Gagamitin niya kami laban sa'yo. Hayaan mo siyang subukan, sabi ni Kiko, ang boses ay matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Ito ay malamig na parang yelo. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad dito, sinusubukang ipasa ang kanyang init at lakas. Mayroon akong plano, Ara. Isang plano para tapusin na ito ng tuluyan. Para hindi na kayo kailanman matakot pa. Para hindi na kayo kailanman tumakbo pa. Tinitigan siya ni Ara, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguraduhan. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay muli, ngunit ito'y marupok at puno ng pag-aalinlangan. Pero, pagpapatuloy ni Kiko, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplo sa likod ng palad ni Ara. Hindi ito gagana kung wala ka. Hindi ito gagana kung hindi ako sigurado. Huminga siya ng malalim, ang kanyang tingin ay seryoso at tumatagos. Kailangan kong malaman nagtitiwala ka ba sa akin, Ara? Buong buo. Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Ito ay higit pa sa isang tanong tungkol sa kanyang plano. Ito ay isang tanong tungkol sa kanila. Tungkol sa nakaraan na nag-ugnay sa kanila at sa kasalukuyan na sumusubok sa kanila. Ang kanyang sagot ay hindi lamang magdidikta sa kanilang susunod na hakbang, kundi sa kanilang kinabukasan. Napanood ni Kiko ang pagtatalo sa mga mata ni Ara. Ang takot laban sa pag-asa. Ang nakaraan laban sa posibleng hinaharap. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakasalalay sa kanyang susunod na sasabihin. Nagtitiwala ka ba sa akin, Ara? Buong buo. Ang tanong ni Kiko ay hindi isang simpleng salita, ito ay isang alok. Isang alok ng kanlungan, isang tulay mula sa kanyang magulong nakaraan, patungo sa isang hinaharap na hindi pa niya nakikita. Tinitigan ni Ara ang mga mata ni Kiko, mga matang nakakita na sa kanyang pinakamasamang bersyon, ngunit sa halip na humusga, ay nag-aalok ng pag-unawa. Sa buong buhay niya, mag-isa niyang pinasan ang kanyang mga laban.
Ang tanging pinagkatiwalaan niya ay ang sarili niyang lakas at ang kanyang kakayahang tumakbo. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, ang pagtakbo ay hindi na isang opsyon. Ang pagtitiwala, isang bagay na matagal na niyang ikinadena sa loob ng kanyang puso, ay tila humihingi ng kalayaan. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. At sa pagbuga niya ng hangin, kasama nitong lumabas ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahan tumango siya. Bulong niya, at sa pagsabi niya ng salitang iyon, naramdaman niya ang paggaan ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang mga balikat. Nagtitiwala ako sa iyo, Kiko. Buong buo. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kiko. Ang tensyon sa kanyang mukha ay bahagyang nawala, napalitan ng determinasyon. Kung gayon, oras na para lumaban. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa. Ang biyahe papunta sa Gihi Station ay puno ng kaba. Nakaupo si Ara sa tabi ni Kiko sa backseat ng sasakyan, ang kanyang mga kamay ay maginaw at magkadikit sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na ipinahiram ni Belle, isang damit na mas disente kaysa sa anuman sa kanyang mga lumang damit. Sa kanyang tabi, si Kiko ay nakasuot ng isang formal na suit, ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kumpiyansa. Bago sila umalis, niyakap niya ng mahigpit sina Leo at Luna. Magpapakabait kayo kay Manang LV, ha? Babalik din agad si tita, sabi niya, pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang boses. Saan po kayo pupunta, tita? Tanong ni Leo. Ngumiti si Ara. May kakausapin lang kami ni Tito Kiko. Isang bagay na importante, para hindi na natin kailangan pang tumakbo. Ngayon, habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, ang bigat ng desisyon ay muling bumabalik. Ilalantad niya ang kanyang sarili sa buong mundo. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang sakit. Ang bawat detalye ng kanyang buhay ay magiging isang open book para husgahan ng lahat. Naramdaman niya ang kamay ni Kiko na marahang dumampi sa kanya. Kaya mo to, Ara, sabi nito, ang boses ay mahinahon. Sabihin mo lang ang totoo. Iyon lang ang kailangan. Tumingin si Ara sa kanya. Paano kung lalo ka lang nilang siraan dahil sa akin? Paano kung ito ang ikatalo mo? Umiling si Kiko. May mga bagay na mas importante kaysa sa isang eleksyon, Ara. At ang kaligtasan ninyo ang isa sa mga iyon. Pagdating nila sa istasyon, sinalubong sila ng isang babaeng may matalas na tingin at propesyonal na dating, si Angela Cruz. Walang paligoy-ligoy, dinala sila nito sa isang pribadong silid. Salamat sa pagpunta, sabi ni Angela. Sinabi sa akin ni Belle na mayroon kayong importanteng ibabahagi. Ang buong bayan ay nag-aabang. Ang studio ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga ilaw sa itaas. Umupo si Ara sa isang silya sa harap ng mga kamera, katabi si Kiko. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas, halos naririnig na niya ito sa kanyang mga tainga. Ang mga kamera ay tila mga dambuhalang mata, handang suriin ang bawat galaw at bawat emosyon niya. Hinawakan ni Kiko ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ready in 5, 4, 3D. Magandang gabi, Pilipinas. Kasama natin ngayong gabi sa isang eksklusibong panayam si Mayoral Candidate Marco, Kiko, de Villa, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang babaeng nasa sentro ng kontrobersya, si Ginang Amara Reyes. Nagsimula si Angela Cruz. Ang mga tanong nito sa simula ay tungkol sa kampanya, sa River Revitalization Project, mga paksang komportableng sinagot ni Kiko. Ngunit alam ni Ara na ang lahat ng iyon ay pambungad lamang. Ginoong de Villa, sa nagdaang mga araw, ang inyong kampanya ay nalagay sa gitna ng isang malaking issue, sabi ni Angela, ang kanyang tono ay naging maseryoso. Edmeth Reyes, noong araw na iyon sa plaza, isinigaw ninyo na si Ginoong de Villa ang ama ng inyong mga anak. Ito po ba ay totoo? Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Huminga ng malalim si Ara at tiningnan ang kamera. Iniisip niya sina Leo at Luna. Para sa kanila. Hindi po, sagot niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig, na ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi po si Ginoong de Villa ang ama. At hindi ko po sila tunay na mga anak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa crew sa likod ng mga kamera. Maging si Angela ay bahagyang natigilan.
Sila po ay mga anak ng aking yumaong kapatid, pagpapatuloy ni Ara. At ako po ay nagsinungaling noong araw na iyon. Nagsinungaling po ako dahil sa desperasyon. Dahil sa takot na mawala ang aming kabuhayan dahil sa proyektong magigiba sa aming pwesto sa palengke. At dahil doon, humihingi po ako ng tawad kay Ginoong De Villa at sa lahat ng taga San Mateo. Kung ganoon, bakit ninyo inako ang responsibilidad, Ginoong De Villa? Tanong ni Angela, ibinaling ang tingin kay Kiko. Dahil kahit hindi ako ang ama sa dugo, sagot ni Kiko, nakita ko sa mga mata ni Ara ang isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. At nakita ko ang isang pagkakataon na tumulong. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng puso para sa mga nangangailangan. Pagkatapos, sa gabay ni Angela, isinalaysay ni Ara ang kanyang buong kwento. Ang kwento ni Lina at Rico. Ang pang-aabuso. Ang pagtakas. Ang buhay na puno ng takot. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, ngunit hindi na ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng pagpapalaya. Kaya po ako nagtatago, sabi niya sa pagtatapos. Dahil ang lalaking ito, si Rico Santos, ay isang banta sa kaligtasan ng mga pamangkin ko. At ngayon ginagamit siya ng kalaban ni Ginoong De Villa sa politika para sirain kami. Kasabay ng kanyang sinabi, isang video ang ipinalabas sa screen. Isang kuha mula sa isang hidden camera na inilagay ni Belle sa labas ng mansyon. Malinaw na ipinapakita nito si Rico na nakikipag-usap sa telepono. Boss, Sal, okay na. Kinagat niya ang pain. Bukas, pagkatapos kong makuha ang pera, didiretso ako sa inyo. Sisirain natin siya ng tuluyan. Ang ebidensya ay malinaw. Ang koneksyon ni Rico kay Sal Mijares ay hindi na maitatanggi. Habang ang panayam ay nagaganap, ang social media ay sumabog. Ang dating galit at panghuhusga kay Ara ay napalitan ng simpatsya at suporta. Kawawang babae. #Protectaradi. Sal Mijares is a monster. #Mijares sinungaling D. Kiko De Villa is true leader. #Vote Kiko D. Ang agos ng opinyon ng publiko ay bumaliktad sa loob lamang ng isang oras. Kasabay nito, sa utos ni Kiko, ang mga pulis, hawak ang temporary restraining order at ang bagong ebidensya ng blackmail ay dinadakip si Rico sa isang murang motel. Ilang sandali pa, si Sal Mijares ay iniimbitahan din ng mga otoridad para sa isang investigasyon ukol sa kanyang kaugnayan sa isang planong paninira at pangingikil. Ang imperyo ng kasinungalingan ni Sal ay gumuho sa isang gabi. Pagkatapos ng panayam, sa loob ng dressing room, ang katahimikan ay binalot sila. Tapos na. Ang multo ay nahuli na. Salamat, Ara, sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang tapang mo. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Salamat sa'yo, Kiko. Dahil tinuruan mo akong huwag nang tumakbo. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, walang politika, walang iskandalo. Tanging dalawang tao lamang na pinag-ugnay ng nakaraan at pinagbuklod ng isang pagsubok. Dahan-dahan, lumapit si Kiko sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na ngayon lang lubusang naunawaan ni Ara. Hindi dahil sa awa, bulong ni Kiko, marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa responsibilidad. Ang kanyang mukha ay lumapit sa kanya, at ang kanyang mga labi ay halos dumampi na sa kanya. Kundi dahil mahal kita, Ara. Noon pa man. At sa gitna ng nagbabagong takbo ng politika sa San Mateo, sa gitna ng katotohanang nagpalaya sa kanya, nahanap ni Ara ang isang bagong simula, hindi lang para sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang puso. Ang halik na sumunod ay isang pangako. Isang pangako ng kapayapaan, ng seguridad, at ng isang pag-ibig na matagal nang naghihintay. Kinabukasan, ang araw ng halalan. Ang buong bayan ng San Mateo ay nanginginig sa pag-asam, naghihintay sa resulta. Ang kapalaran ni Kiko, ni Ara, at ng buong bayan ay nakasalalay na ngayon sa mga balota. Ang gabi ng halalan ay may sariling tibok. Sa loob ng campaign headquarters ni Kiko, ang tibok na iyon ay isang nakabibinging tambo ng kaba at pag-asa. Ang bawat pag-update mula sa mga presinto na lumalabas sa malaking screen ay nagdudulot ng hiyawan o ng isang kolektibong paghinga. Nakatayo si Kiko sa gitna ng lahat, ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa mga numero.
Ito ay nasa babaeng tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Nakatingin si Ara sa screen, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib. Nakita ni Kiko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, isang pag-aalala hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Kung matalo siya, alam ni Kiko na sisisihin ni Ara ang kanyang sarili, gaano man karaming beses niyang sabihin na hindi nito kasalanan. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Ara at pinisil ito. Lumingon ito sa kanya, at sa isang tingin, nagkaunawaan sila. Ano man ang mangyari, magkasama sila rito. Final tally from the last precinct is in, sigaw ng isa sa mga staff. Ang lahat ng ingay sa silid ay biglang huminto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa screen. Ang mga numero ay dahan-dahang nag-update sa huling pagkakataon. Izzy Villa, Marcot Kikot 84,521. Mijeres, Salvador, SD 32,115. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang pagsabog. Isang pagsabog ng sigawan, palakpakan, at mga luhang puno ng kagalakan. Nagyakapan ang mga tao. Si Belle ay napasigaw at niyakap si Kiko ng mahigpit. We did it, Kiko. We actually did it. Ngunit ang unang hinanap ni Kiko ay si Ara. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mga labi ni Ara ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng ilaw sa silid. Lumapit siya rito, hinawi ang mga taong bumabati, at nang makarating siya sa harapan nito, walang salitang namutawi. Niyakap niya ito ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito, at nilanghap ang amoy ng tagumpay, hindi tagumpay sa politika, kundi tagumpay sa pag-ibig at katotohanan. Panalo tayo, bulong niya sa tainga nito. Panalo ka, itinuwid nito, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Umiling si Kiko at humiwalay ng bahagya para titigan ito. Hindi. Tayo ang nanalo, Ara. Tayo. Isang taon ang lumipas. Nakatayo si Ara sa harap ng isang salamin, suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito isang magarbong gown, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Sa kanyang likuran, tinutulungan ni Belle si Luna na ayusin ang laso sa buhok nito. Si Leo, na nakasuot ng isang maliit na barong, ay nakatayo ng tuwid sa tabi ni Kiko, na tila isang maliit na kopya ng lalaking malapit ng maging kanyang opisyal na ama. Ang kasal ay ginanap hindi sa isang malaking simbahan, kundi sa pampang ng Ilog San Mateo. Sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang maliit na pwesto. Ngunit ngayon ang lugar ay iba na. Ang San Mateo River Revitalization Project ay naituloy, ngunit may malaking pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Kiko de Villa, ang proyekto ay naging inklusibo. Ang mga dating vendor, tulad ni Ara, ay hindi pinalayas. Sa halip, isang bagong, malinis, at organisadong merkado sa Ilogi ang itinayo para sa kanila. Mayroon itong maayos na mga pwesto, malinis na pasilidad, at isang maliit na palaruan kung saan maaaring maglaro ang mga bata habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Handa ka na ba, Jimres de Villatobe? Tanong ni Belle, na may tunay na ngiti sa mga labi. Sa loob ng isang taon, ang dating pagdududa ni Belle kay Ara ay napalitan ng respeto at, sa huli, tunay na pagkakaibigan. Ngumiti si Ara. Handang-handa na. Naglakad siya palabas, kung saan naghihintay ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapwa niya vendor. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng kahulugan. Habang naglalakad siya palapit kay Kiko, na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko na pinalamutya ng mga puting bulaklak, nakita niya ang hinaharap sa mga mata nito. Isang hinaharap na payapa, ligtas at puno ng pagmamahal. We are gathered here today, T. Simula ng judge. Ngunit ang mga salita ay tila lumilipas lamang sa pandinig ni Ara. Ang tanging nakikita niya ay si Kiko. Ang kanyang Kikoy. Ang kanyang alkalde. Ang kanyang magiging asawa. Nang oras na para sa kanilang mga panata, si Kiko ang unang nagsalita. Ara, sabi niya, hawak ang kanyang mga kamay. Noong una kitang makita ulit, dala mo ang isang kasinungalingan. Pero ang kasinungalingang iyon ang nagdala sa akin sa pinakatotoong bagay sa buhay ko. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at poprotektahan, kasama sina Leo at Luna, sa lahat ng araw ng aking buhay. Ikaw ang aking simula at ikaw ang aking tahanan. Napaluha si Ara.
Kinuha niya ang singsing. Kiko, dumating ako sa buhay mo na parang isang bagyo, handang sirain ang lahat. Pero sa halip na iwasan ako, sinalubong mo ako ng bukas na mga bisig. Tinuruan mo akong huwag matakot, at higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal muli. Ikaw, si Leo, at si Luna, kayo ang aking pamilya. Kayo ang aking tahanan. Ang halik na nagpatibay sa kanilang pagsasama ay sinaksihan ng buong komunidad na kanilang pinagsisilbihan at minamahal. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, isa pang pangarap ang natupad. Inaugurasyon ng Key Aras Harvest Cooperative, isang kooperatiba na pinamumunuan ni Ara. Mula sa pagiging simpleng vendor, siya ngayon ang namamahala sa isang negosyo na direktang kumukuha ng mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa mga karatigbayan at ipinagbibili ito sa merkado sa ilog at sa iba pang mga pamilihan. Hindi na lang siya ang unang ginang ng San Mateo, siya ay isang matagumpay na negosyante, isang inspirasyon sa maraming kababaihan sa kanilang bayan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na naglalakad sina Kiko at Ara sa bagong Riverwalk. Ang dating maduming Pampang ay isa ng magandang pasyalan. Ang ilog ay mas malinis na at ang hangin ay sariwa. Sa di kalayuan, masayang naghahabulan sina Leo at Luna sa bagong palaruan, ang kanilang mga tawa ay tila musika sa pandinig. Ang adoption papers ay napirmahan na, sila na ay opisyal na mga De Villa. Huminto si Ara at sumandal sa balikat ni Kiko, pinapanood ang kanyang mga anak, ang kanilang mga anak. Naaalala mo ba noong unang gabi sa mansyon mo? Tanong niya. Nang sinabi mong uuwi na kami. Para akong nasa ibang planeta noon. Umiti si Kiko at hinagkan ang tuktok ng kanyang ulo. Dahil hindi pa iyon ang tunay na tahanan. Tumingin siya sa mga bata na ngayon ay kumakaway sa kanila. Kumaway sila pabalik. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagpinta ng gintong kulay sa buong paligid, isang perpektong pagtatapos sa isang perpektong araw. Leo! Luna, tawag ni Kiko. Halika na kayo. Tumakbo palapit ang dalawang bata at niyakap ang kanilang mga binti. Tumingin si Kiko kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Inakbayan niya ito at ang dalawang bata, pinagsama-sama sila sa isang malaking yakap. Sa harap ng ilog na sumasagisag sa kanilang bagong simula, sa ilalim ng kalangitan ng San Mateo, ibinulong niya ang mga salitang minsan nang nagdala ng pagkalito. Ngunit ngayon ay naglalaman na ng lahat ng kahulugan sa mundo. Umuwi na tayo. At sa pagkakataong ito, alam ni Ara na sila ay uwi na sa isang tahanang binuo, hindi ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na nakatakda. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Ara at Kiko, at ang kanilang bagong simula sa bayan ng San Mateo. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo, kasama ang mga tauhan na ating minahal. Sa bawat salitang aking tinipa, tila ba kasama ninyo akong naging anino ni Ara at Kiko. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara sa harap ng demolition notice, ang determinasyon sa mga mata ni Kiko sa gitna ng kampanya, at ang init ng kanilang pag-ibig na dumaan sa napakaraming pagsubok. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay na puno ng kaba, luha, at sa huli, matamis na kagalakan. Sapagkat ang kwento ni Ara at Kiko ay higit pa sa isang simpleng romansa. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay matapang, na ito ay handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ito ay isang salamin ng pagpapatawad sa pagkakamali ng iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At ito ay isang tanglaw ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano kadilim ang kahapon, laging may naghihintay na panibagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso't isipan sa kwentong ito? Anong aral ang baon ninyo sa inyong paglisan sa bayan ng San Mateo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Muli, ako po ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang mainit na pasasalamat at isang mahigpit na yakap. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento.